Alam niyo mga ka-low-carb at mga taga-subaybay, mula sa hypertension at matinding panghihina patungo sa kalusugang walang sagabal. Ito ang kwento ni Juniper Parillo Plaza, no? Isang 36 years old mula sa Orion, Bataan. Ano? May taas siyang 5'4", at sa kasalukuyan ay tumitimbang siya ng 55 kilograms. Siya ay dating nakaasa sa chemical and synthetic based na mga daily maintenance na ang brand name ay Losartan at Amlodipine. Patuloy siyang nagdurusa dulot ng mga palpitations, pagkahilo at madaling mapagod. Pero isang desisyon ang bumago sa kanyang buhay, low carb at intermittent fasting. Paano nabago ang buhay ni Juniper? Ang resulta kasi ng kanyang practice ng low carb at intermittent fasting ay wala ng hypertension, wala na ring maintenance medicine. Mas malakas at masigla ang kanyang buong araw, mas mabilis na gumaling at matibay ang resistansya. Panatag ang timbang doon sa kanya 55 kilograms, hindi madaling magutom, walang stress, mas malinaw ang kanyang isip, mas produktibo siya sa maghapon. Kaya mga followers, mga ka-low-carb, at iba pang mga taga-subaybay, kung hinahanap mo ang sagot sa iyong health struggles, baka ito na ang kwento na magpapabago rin sa iyo. Okay, na-share ko na po lahat, mga ka-low-carb. Anyayahan na natin si Juniper. Okay, magandang gabi sa iyo, Juniper. Magandang gabi po, Sir Justin. Ay live. Bumuti ka sa ating mga taga-subaybay at mga followers ng Life Without Limits Movement. Mula doon, Juniper, sa maikling pagpapakilala mo, gusto kong i-maximize na natin ang ating pagkakataon at oras ay pagkatapos ng iyong introduction sa sarili, pagpapakilala, kung baga, ay magpatuloy ko na dire-diretso sa iyong salaysay, ano? Ang salaysay tulad ng dati ay babanggitin na natin sa ating mga taga-subaybay ang pagkakasunod-sunod, ano? Ang iyong kalagayan ng kalusugan bago ka maging mag-practice ng low carb, no, masumpungan mo at matutunan ng low carb, ano ang mga initial struggles, mga paano yung journey mo dito, naging tuloy-tuloy ba? Ikaw ba ay nag-aral o meron kang sariling coach? Yung pangatlong bahagi ay ano ang general result? Ano ang magandang tagumpay na may babahagi natin sa ating taga-subaybay, at sa muling bahagi ay mga payo at tips siguro. So ganoon natin patatakbuhin na Juniper, no? Okay, go ahead please. Okay, noted po. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat kay Sir Uncle Justin or Sir Justin for short. Binigyan po niya ako ng pagkakataon na maanyayahan dito sa kanyang programa, which is yung kwentong low carb. Malaking karangalan po sa akin yun. Anytime po. Una sa lahat, binabati ko po yung mga taga-subaybay nyo, sir. Okay, yeah. Sana po ay maayos itong ating programa ngayon. Bago ko ipakilala yung sarili ko, may typo error lang akong i-correct. Namali po ako ng send ng details ko regarding dun sa age ko. Age, okay. 46 po ako, 46 years old. 46. Yes, hindi po 36. Opo, 1978. Sorry po. Feeling 46 lang, sir. Pero feeling 46 lang, sir. 46. Mukha ka naman 26 kasi eh. Yun lang. Yun lang po. Salamat po. Sige. Magpapakilala po lang po ako. Ako po si Juniper Parillo Plaza. Tawagin nyo lang akong Juni. Nakatira ako sa Orion, Santo Domingo, Orion, Bataan. Pero tubong Mindanao po ako. To be exact, Butuan City.
Ako po ay 46 years old na. Correction. May asawa po, may 2 anak. At ang work ko po ay isang electronic technician. Meron po akong maliit na repair shop. At yun lang, sa ngayon, yun po yung pinagkukunan ko ng aking pang-araw-araw na pangangailangan. So, sisimulan ko po yung aking journey dito sa aking medical condition. Last 2013, na-diagnose po ako na high blood. Level 1 na high blood, which is 140/80. So, namomonitor ko po ito kasi doon sa trabaho ko is meron kaming sariling clinic. So, every now and then, nagpapa-BP. So, palaging ganun yung kinalabasan, lalo na pag stress ako, nahihilo ako. And then, dumating yung EPE date namin, yung yearly exam namin ng physical. Doon ako naresitahan ng gamot, which is yung AMLO at saka Losartan. Then, during that time, wala naman nagsabi sa akin na ito, mag-list ka ng ganito, bawal kang ganito. Wala pong nagsasabi sa akin ng ganito. Basta reseta lang. And then ako naman, knowledge ko naman sa mga kakilala kong may mga high blood, bawal daw i-skip once na mag-start ka ng maintenance. So, sinusunod ko yun. Masunurin ako. And then, lumipas yung mga ilang taon, may nadagdag doon sa mga discomforts ko. Naging hingalin ako. Yung minamanage ko kasi na building sa Davao, way back 2013, is ano siya, 1,200 square meters, lagpas 1 hectare. Minsan dumadaan kami sa stairway, pahinto-hinto ako niyan. Napapahawa ka sa wall, nahihilo ka, hinihingal ka. Kumbaga, magsisimula pa lang yung araw mo sa duty, drain ka na. Hinihingal na. Habang tumatagal yung panahon, to be exact, year 2015, may panibagong sakit ako na diagnose naman ako as fatty liver, and yung lumalaki yung heart ko, kakapalpitate, which is yung cardiomegaly. Nag-take ako ng gamutan noon within 6 months. Pero hindi na ako nagkaroon ng oras na bumalik sa doktor pagkatapos ng 6 months. Ang tinutuloy ko na lang doon is yung maintenance ko sa high blood. Tapos, siguro, ano ba yung next? Ito pong next. Kamakailan lang ay lumipat kami sa Bataan, year 2022. Actually, dumaan na sa wall ko yung mga LCIF program na yan. So, hindi ko lang siya pinapansin until na nakita ko yung Life Without Rice movement, which is yung sa inyo nga. Basta, pumasok lang ako doon. Nag-enter ako doon. And then, in-accept naman ako. Doon ko nakita yung mga changes ng mga taong naglo-low carb, yung before and after nila, which is, sa unang tingin mo, mapapaisip ka talaga kung posible ba mangyari ito. Dahil ako, magmula nung pinanganak ako hanggang sa tumandaan ako ng ganito, yun na yung kasama ko sa bawat kain ko. Yung kanin. And then, tutuklasan nyo pala na
pwede palang tanggalin yun. Maging ako sa sarili ko noon, parang imposible magmula noon, inaral ko yan. So, hindi pala madali. Para sa isang tao na high carb, yung normal meal niya everyday, hindi madali. Pero sa motivation mo na kagustuhan mo na gumaling, magkaroon ka ng quality life na wala ka naman iniintinding sakit, which is yung mga nakaraang post na nababasa ko na na-inspired talaga ako dahil countless na yung mga post na nakikita ko doon na reverse talaga totally yung mga sakit nila. Hindi rin ako naniniwala na dati until ako na mismo yung naka-experience. So, sinimulan ko yung paglo-low carb ko. Una, trial and error. Trial and error. Kasi, ang pagkakamali ko noon, sinimulan ko, pero lack of knowledge ako. Hindi ko inaral. Nandun yung reduce mo pa lang ng high carbs mo, magpapasting ka na kaagad. Ayun talaga yung mga biggest na mistakes ko dati. Yung pala, ang talagang way of process ng low carb is yung aralin mo muna yung low carb foods. Mas madali mo itong maaral kung meron kang food guide. Doon ko na nakilala sila Doc Grace, Doc Iris, kinuha ko yung mga food guide nila. Yun ang ginamit ko. Sa totoo lang, going 31 months na akong nasa low carb diet na program na yan sa lifestyle. Ginagamit ko pa rin sila hanggang ngayon. Tapos, siyempre, malaking ambag din yung mga tips na lalo na sa inyo, Sir Justin, yung mga post nyo, yung mga pagkain, meal ideas, saka yung mga exercises, nakuha ko rin yan dyan sa platform na yan. At sa mga iba pang mga groups, like siguro familiar naman sa inyo sila Kuya Gibo, Doc Bry, ganyan. Yan, palagi ako nanonood sa kanila, yung mga tips nila. Tapos ina-apply ko sa sarili ko. Wala nga po pala akong low carb doctor. Hindi ko naman afford yun. Medyo pricey. So, ang ginawa ko, nagsipag ako study. Self-study. Okay. So, wala kang coach, kundi nag-self-study ka. Self-study ako. Okay. Self-study, then apply. Kung masama ang impact sa katawan, tigil. Self-study again, then apply. Kung maganda naman ang impact sa katawan, tuloy. Tuloy lang. Ganun lang po ang ginawa ko. So, nag-start ako ng August. Hindi ko rin po, doon ko rin po nalaman na hindi mo pwedeng abrupt ang pagtanggal ng mga high carbs na nakasanayan mo. Slow lang, dahan-dahan lang yung process. Hindi mo kailangan magmadali. Pero sa akin, in 4 to 6 weeks, totally wala na akong high carbs. Kasi may siniset ko na yung goals ko eh. Sa araw na ito, dapat wala na akong high carbs. So every day, pag kumakain ako, pabawas yan ng pabawas. While yung mga low carb foods na in sa food list, yun yung dinadagdag ko. Nag-i-incorporate ako dahan-dahan. Hanggang sa makasanayan ko ng totally no high carbs, lalo na po yung rice. In 6 weeks, wala na po ako niyan. Up until now po. Yung ginawa ko pong may lang low carb is clean low carb, keto state. Meaning less 20 lang yung kanyang carbs per day. Meron naman kasi iba, purpose lang nila, magpapayat lang. So, kadalasan liberal lang sila. Medyo maluwag-luwag sila sa carbs. Pero sa akin, since ang purpose ko is para gumaling, mas pinili ko yung clean low carb.
Nung una, siyempre nag-a-adjust yung katawan mo, hindi madali. Yung mga struggle ko naman noon dati, yun, yung three most common struggle. Nahihilo, nagugutom, nanginginig ka pag gutom ka, and dumating sa point na kahit yung screwdriver doon sa workplace ko, parang ang bigat naman to. Pero doon ko rin natuklasan yung aid para ma-counter mo yung mga discomforts mo. Lahat, all in one dahil sa homemade electrolytes. Ang laking tulong po sa akin noon. Habang nag-a-adjust yung body ko from high carb to low carb, ang laking tulong po sa akin noon. Nawawala yung mga discomforts ko. Palagi kong dinadala yung water jug ko kahit saan man ako mapunta, sa workshop, nanununduman ako ng mga students ko, dinadala ko yan. Kasi doon ko rin nalaman po na ang pag-inom ang tamang pag-inom ng electrolytes, hindi siya kagaya ng soft drinks. Actually, to be exact, kay Doc Bry ko nalaman yun. Huwag mong inumin ng bigla. Ano lang, sip-sip lang. Yun, ganun. So, malaking tulong po sa akin nun. Yung electrolytes. Tapos, makalipas yung 6 months, tinuloy-tuloy ko lang siya, Pero never ako nag-fasting. Until month of December. Never ako nag-fasting noon. Nalaman ko lang na po pwede na ako mag-fasting kasi ikaw na mismo sa sarili mong katawan, kung nasusunod mo yung tamang proseso ng pag-low carb, nawawala yung gutom mo. Na mapapaisip ka, dapat ngayong oras na to, gutom na ako eh. Dati nanginginig na ako sa gutom nito eh. Pero that time, month of December. So, Juni, may interrupt kita ng maikli. 4 months after, yes, saka ka nag-start ng fasting, okay? Yes po, yes. Dahil naramdaman mo na sa sarili mo na adapted ka na, doon mo na. Oo, ganun po ang energy noon, sir. Kasi every morning, tambayan ko doon sa may balcony namin, hanggang sa sumikat yung araw, ugali ko na talaga yan, nagpapaaraw ako doon sa harap ng bahay, sa gate. Tapos, syempre, yung nakasanayan mong pakiramdam dati na mabigat, low energy ka na, kagigising mo pa lang, low energy ka na. Parang na-reverse siya. Parang na-reverse siya na parang hindi ka naghahanap ng makakain. So, that time, tinuloy-tuloy ko lang siya. Kasi in-extend ko yung fasting ko, diba? Last meal mo sa gabi. And then, next meal mo, in the regular basis, mag-almusal ka sa umaga. Yung normal diet ng isang regular diet ng Pilipino na hindi naman sumisayla sa ilalim sa low carb is 3 times a day yung meal. May 2 merienda at may isang late snacks pa pagkadating sa gabi. Diba? So, ang una kong tinanggal, yung merienda. Nag-eat muna ako ng 3 times a day. Tinanggal ko yung merienda sa umaga, merienda sa gabi. So, pinapakiramdaman ko yung sarili ko. Okay naman. Okay naman. Maayos po yung pakiramdam. Energy mo. Oo. And then, lumipas pa na yung ilang months, siguro mga, na siya, going 12 months, na nararamdaman ko, bumababa na yung timbang ko. Bumababa na siya. Oo. Tapos, yung time na yon, in-extend ko na yung fasting ko. Tinanggal ko na yung breakfast ko. Okay. Breakfast muna tinanggal ko. Tapos, during the time na wala akong kinain ng breakfast, nagbabaon ako ng electrolytes, patuloy pa rin na nag-adjust yung katawan ko. Nakakaramdam ako ng mga discomforts, pero na lang siya, mild na lang siya. Manageable. Tapos,
Ang yung time na yun, sir, umiinom pa ako nung maintenance ko. Mm. Oo. Kahit na nag-adjust pa yung katawan ko, umiinom pa rin ako ng maintenance ko. Dumating yung ika 1 year ko, August, ika 12 months ko, doon na ako nag-extend. Sanay na ako mag-extend ng fasting. Ang pinaka mahabang fasting ko na nagawa ko nung first year ko, 48 hours, 2 days. Pero dry fast, wet fasting siya. May kasama ng electrolyte. Ilang oras? 14? 48. 2 days. 48. 2 Yes, days. sir. Wow. 2 days. Oo. Pero, yung activity ko hindi na bago. Busy-busy ako sa pang-araw-araw ko. Oo. Pumapasok pa rin ako sa repair shop. Nagbubuhat pa rin ako ng kung ano-ano. Walang discomforts. Na para bang... Kahit ikaw ay Yes po. nakapasting ng 48 hours, tuloy ang Wow. trabaho. Yes po, at nakakapag-service pa ako. Nung time na yon, kaya natuloy ko ng 48 hours yung fasting ko kasi tinawag ako ng isang maintenance dun sa isang elementary school. Nasira yung kanilang sound system at wala silang gagamitin, may program. Napatagal yung repair ko doon. Hindi nakalimutan kong kumain. Umad lang sana ako doon. Naging 2 days siya. pero pinakiramdaman ko yung sarili ko. Kung hydrated ka naman, yung energy mo nandun pa rin. Pero yun yung masasabi kong fat adapted body na ako. Kasi every time na wala naman akong kinain, tahimik naman yung sikmura ko. Hindi naman ako nanginginig sa gutom. So ang kinakain ko na pala doon is yung stored fat ko. Ketone bodies, yun ay yung energy mo. Yes, yun ang ginagamit ko kapag wala akong kinain, yung stored fat ko. Yun yung masasabi kong fat adapted body. And then, ang hirap din naman kasing sabihin sa iba, mabibigla sila pag sinabi mo, 25 kilos yung tinanggal ko in 6 months. Oo. And then, nagpa-blood chem ako. Yes. Okay. And then, nagpa-blood chem ako. New Year no, nagpa-blood chem ako. Lahat ng mga inaasahan kong matataas, bumaba lahat. Baba na lahat. Ang medyo slight na mataas lang sa akin, which is expected ko na yon, LDL, pero mas mababa yung HDL. Yung cholesterol lang medyo mataas yung level, pero tolerable pa naman. Parang borderline lang siya. Pero the rest, BUN, CREA, triglycerides, the rest pa, normal sila lahat. Hindi kagaya dati na tuwing EPE namin, lagpas-lagpasan yan. Hindi ko alam kung paano pabababain. Ganun po yung naranasan ko nung nag-transition ako. Mag-bat in ako, Juni. Yes, so kung after 1 year ay tinutuloy mo pa rin yung iyong maintenance, pag ilang months mo siya tinigil? Ay, ibang masasabi ko, sir, ibang process din po yan. Trial and error din ako dyan. Kasi ganito, once pala na nakasanayan na ng katawan mo na meron kang gamot na iniinom sa oras na yan, sa araw-araw, hinahanap siya ng iyong katawan. Kumbaga, pag absent yun, hindi mo na inom, ang sama ng pakiramdam mo. So, para lang din siyang process ng way ng paglo-low carb. Na pag tinanggal mo yung almusal mo, hahanapin din siya ng katawan mo. Parang gano'n na nangyayari sa akin. So, ginawa ko siya, dahan-dahan din. Okay. Pasensya na lang sa mga doc ha. Yung kasi isang tablet, meron siyang milligrams.
Ang ginagawa ko sa kanya, dahan-dahan ko siyang binabawasan. Bawat araw, pakunti-kunti. Hanggang sa nasanay yung katawan ko na hindi na siya hinanap. Malalaman mo kasi yan yung body picture pagka hindi ka nakainom. Okay. Oo. Yung feeling na basta yung discomfort na yun, parang ayaw ko nang maramdaman ulit. Oo. Good thing naman, ano lang siya, 3 months. Kumbaga, totally nawala siya in 3 months. Kung nanonood man si Kuya Gary dyan, ang last na nagbigay sa akin nung 2 box ng Losartan sa Amlodipine, si Kuya Gary Rueda. Sana nanonood siya ngayon. In-invite ko yun eh. Pero yung gamot na yun, sir, hindi ko na siya nabawasan. Oo. Hindi mo na Kasi dati, hindi pwedeng, dati, inaaway ko yung misis ko pag naubusan ako ng gamot. Ang sama kasi ng pakiramdam. Oo. Sama sa pakiramdam. Nagpapalpitate ka, masakit ulo mo, bato, masakit. Kunting kilos mo lang, pagod ka na. Tapos, yung nag-i-skip beat ako dati. So, yung mga discomforts na yun, nawala naman na siya. Up until now, nawala na siya. So, regarding naman sa diet ko, siyempre, sa edad natin, hindi mo pagsinungalingan yung sarili mo na dati kang naniniwala na masama yung taba, kahit na rin ka. Yung mga taba-taba ng baboy na yan, puputok-batok mo yan, takihin ka yan. Yung tatay ko namatay dyan. Pero, ako naman, sir, may kunting pagalinlangan din ako dati. Okay. So, during nung first year ko, papunta na ako ng second year ng low carb life ko, nagalinlangan ako sa mga animal meats and fats. So, ang ginawa ko, siniself-study ko siya, nire-research ko, lalo na kay Grace Rojo, palagi na lang yung nakikita ko sa kanya, yung meals niya, pork, ganyan-ganyan. Nag-alilangan pa rin ako. Pero nag-take ako ng race. Kasi that time, pumayat ako ng pumayat. Kasi ang ratio ng pagkain, ang ratio ng meals ko dati, maraming gulay, kunti protein, less fat. Pero patuloy akong lumiliit. Pati muscle ko naglulos na. Oo. Ganun na nangyayari sa akin dati. So, sabi ko, teka, parang lumihis yata sa goals ko yung gusto ko. Ang gusto ko, matastas yung fats ko, mag-gain ako ng muscle. So, ni-research ko rin yun kung anong dapat sa akin. Although, alam naman natin na hindi tayo pare-pareho ng katawan. Hindi din tayo pare-pareho ng lala ng sakit. Merong mild, merong talagang critical na. Sa end ko, inaral ko siya and then dahan-dahan ko in-apply. Nilabel ko lahat. Pantay yung dami ng fats, protein, saka fiber. Kasi naranasan ko rin dati mag-constipate. Nag-constipate ako, nalalagas yung buhok ko, ultimong balat ko nagda-dry. Alam mo yung pakiramdam ng mataba ka dati, sir, tapos bigla kang lumiit, lahat ng balat mo lumaylay, pati yung double chin mo lumaylay. Ganun nangyari sa akin dati. Up to the point na marami nang nagtatanong sa'yo sa yung mga kakilala mo, yung mga nakakita sa'yo sa araw-araw. Uy, Juni, may sakit ka ba? Ultimo yung binang babae, natanong ako noon last year. Uy, may sakit ka ba? Ay, mami, wala po. Sadya lang po talaga ito. Sa process lang po ito. Sabi ko sa kanila. Tapos, kinorek ko naman yung diet ko. Since nasanay na yung katawan ko sa low carb, wala na akong high carb sa katawan, mga root crops. Talagang tinanggal ko yan lahat. Root crops, ultimong patatas, kalabasa,
Hindi naman lahat ng gulay iin. Gabi, fruits, lahat ng mga matatamis tinanggal ko muna. Tapos yung mga saging, nalaman ko rin yun, langka. Kahit hilaw, may sugar pa din. Doon ko din talaga na-educate yung sarili ko na hindi lahat ng tinatawag na sugar ay matamis. Lalo kanin. Sugar pa rin yan pala pagka pinrasis ng time mo. Same reaction pa rin pala. So, that time marami na rin akong knowledge noong time na yon. Tinuloy-tuloy ko lang siya. Hanggang sa nakuha ko na yung goal ko. Ang goal ko lang naman talaga is mawala yung mga discomforts ko. Dati kasi ang dami ko nang aray sa katawan. Uupo ka lang nagkaroon ako ng shop dito. Uupo ka lang sa lapag. Pag tayo mo, hahanap ka muna ng kagapitan. Masakit sa balakang. Ultimong paggupit ng kuko sa kahirapan. Ayan yung kumakalang yung bilbil. Nawala talaga yung mga yun, sir. Pero bukod sa mga yon, bukod pa sa mga major na gusto kong matanggal na discomfort sa sarili ko is yung panginginig ng kamay ko. Importante kasi sa akin yung steady na kamay para mahinang ko yung mga, alam mo naman yung mga piyesa ngayon, slim din na lang, maliliit na lang. Dati kasi hindi ko talaga nahihinang yung mga yan, nanginginig yung kamay ko. Tapos madali siyang mangalay. Oo, madali siyang mangalay. Itong lagpas 2 years ko na, doon na ako nag-gain ng muscles ko. Na hindi ko naman inakalang matuton siya kasi ang ginagawa kong exercise, light lang naman habang nagkakape ako or habang nagluluto ako ng mga preparasyon ko sa umaga, yung almusal ng mga anak ko. Ganun lang naman ginagawa kong exercise. Pero sabi nila daw, saan gym ka ba register? Pasama nga doon. Wala naman akong ganun. Napaka-busy ng activities ko sa araw-araw. Wala akong time sa mga ganyan. Good thing na lang. Maganda naman yung reaction sa akin, yung kinalabasan ng paglo-low carb diet ko. Maputol kita ng konti, Juni. So, anong Yes, klase yung mga exercise mo? May dumbbell ka ba? May weights ka ba? Anong tipo? Meron akong dumbbell, sir. May dumbbell ako. Namili ako sa online. Pero hindi naman siya ganong kabigatan. Hindi ko ni-stress yung sarili ko kasi bukod sa may light exercise ka sa umaga, madidrain mo yung energy mo, marami ka pang gagawin sa buong maghapon. So, ang ginagawa ko, 3 days a week, nagdadumbbell ako. 3 sets lang naman yun. Tapos, meron akong push-up board. Push-up board lang. Tapos, meron akong resistant band. Ang pinaka-favorite kong gamitin, yung resistant band. Kasi kung marami siyang stroke, sasabit mo lang siya sa gate, marami ka ng stroke, mabibinat mo na lahat. Oo. Hindi ko naman pinangarap na lumaki yung katawan, gusto ko lang siya matone. Kasi dati nga, ultimo yung pet ko nawala, nalaylay lahat, pati legs. Lumaylay lahat talaga siya. Talagang from XXL to small. Yun ang yung nangyari sa akin. Layo, no? Ang layo, sir. Kaya nga siguro, yung mga feedback ng mga post ko, parang napipiki sila doon sa maliit kaysa doon sa mataba. Hinahanap nila yung nunal, sa'yo nunal. Nasaan yung tattoo? Parang imposible kasi. Oo. Pero happy naman ako sa naging outcome ng mga ginawa ko. Imagine, kung ano-ano na yung mga sinubukan kong gamot, mga food supplements, pampalakas daw ng immune system. Dati kasi, yung simpleng ubusipon lang, yung simpleng trangkaso, inaabot ako ng buwan, 4 months, 6 months, kahit pa may ininom akong gamot, yung ubo ko, talagang matagal matanggal. Unlike now, 4 to 5 days lang, 4 hanggang 5 days lang, wala na siya.
Wow. Oh, hindi ka madaling mapagod. Sino po, yung bahay kasi namin, may harap kaming, nasa harap namin, covered court. Covered court. Oo. Kung dati, high carbs pa ako, sinubukan ko mag-jogging doon. Hindi pa ako nakakadalawang ikot, abot Tingal na. langit na yung hingal ko. Pero, sinubukan kong mag-umad, and then, nung umaga, 5 a.m., sinubukan ko mag-jogging doon. While on a fasted state, naka 30 rounds ako, sir. Normal 30 heartbeat. rounds. 30 rounds. Naka-fasting po. Sa whole, umad, 23-0. Oo. Wow. Sinubukan ko mag jogging doon. Yung normal na takbo ng jogging lang. Naka 30 ikot ako doon. Yung heartbeat mo normal lang. So, doon ko masabi, dalawang ikot lang. tatlo lang, may matay ka na eh. Hindi ka nga makatalon. Hindi ka makatalon dati. Oo. Kasi lahat ng, pag tumalon ka, lahat ng parte ng katawan mo, pakiramdam mo, umuga lahat. Oo. Pati mga internal organs mo, umuga lahat. Ganun yung pakiramdam. Pero ngayon, kahit na anong talon-talon mo, wala, pinapakiramdam ko yung sarili ko, wala nang umuuga. Parang mahigpit na sila lahat. yun yung alam ng misis ko na pangarap ko dati. Pangarap ko yan dati. Bago pa ako na-diagnose ng high blood. Kasi dati nagkita kami, may bilbil na ako dati. Tapos binibiro ko na lang siya. Pag nakikita ko ng six-pack, gusto ko magkaganyan, makuha ko yung six-pack na yan. Imagine, nakuha ko siya sa edad na 46. Hindi ko siya nakuha nung time na bata pa ako. Wow. Nang dahil sa tamang proseso ng low carb and fasting. Wala na yung sakit mo. Yung ganyang process, Juni, ay after 2 years. Tsaka mo na ito ng gusto ang iyong muscle. At saka, yes, sir. I-black diagram natin, sir. Unang year, nandun na yung discomforts, adjustment, at saka adapting dun sa process na yon. Second, recovery. Tapos the rest, up until now, toning na siya. Sustainability na lang ngayon. Yes. Oo. Tinotone mo na lang kung parang maintaining ka na lang. Depende sa'yo kung gusto mo pang lumaki, gusto mo pang mag-improve. Ako kasi minomonitor ko rin yung BMI ko, which is 55. Pasok naman siya, pero medyo nasa baba pa ng konti. Pwede ko pa siyang i-adjust ng mga ilang kilo. Pero since last year, nagplateau na ako eh. Siguro, alam mo naman yung meron tayong body stats. Diba? Meron tayong sariling body stats na kusa siyang tumitigil kapag tama naman na yung timbang mo. Depende na lang sa diet mo. Ganun po. So yung binabanggit mo, nag-plateau ka, yung 55 kilos to 56 doon naglalaro. Kasi dati po, 50 lang ako nung pumayat ako, 50. And then, yung talagang totally payat ako na talagang bagsak lahat, 50 ako noon. Oo, and then, unti-unti siyang nag-gain ng weight up to 55 hanggang sa tumigil na siya dyan sa 55 na yan. Dahil nag-strength training ka na, no? Oo, nag-gain na ako ng lean muscle. Tumubo na yung muscle mo, no? Yes po. Pero alam naman natin na sa ganitong edad, kumpara mo sa 30s, 20s, sila kasi madali silang mag-recover. Sa lahat ng parte, sa balat, sa muscle, madali na lang i-recover yan pag lumit sila. Pero sa kagaya natin ng medyo thunders na, bumabagal na talaga. Bagal na. Pero ako, ano pa? Bata pa yan. Bata pa yan.
Pag Oo. na-achieve ko naman, Actually, happy ako na-achieve ko. oo. Oo. Napakaganda ng iyong ikinukwento. Mm. Tawagin natin magandang iyong kwentong low carb. Actually, nababasa ko yung mga feedback ng mga Mm. subaybay ngayon. Mamaya isa-shout out Yes. natin. Sige, ganito, isa na lang tanong before na magbigay ka ng payo at sa mga fan natin. Ano? Pwede mo isalaysay ng maikli yung karanasan kung ikaw ba ay nagkaroon ng struggle sa pag-cravings mo sa mga pagkaing dating paborito mo. Ano yung karanasan mo doon at anong ginawa mo? Ako naman, sir, strict ako sa low carb na pinili ko. Oo. Nung mga unang nagsisimula ako mag-practice na clean low carb, siyempre, pinakaunang cravings ko is yung kanin. Kanin, dati nakaka-3, 4 na cups ako eh. Na, siyempre, sa ayaw mo sa gusto, para makuha mo yung goal mo, kailangan mo siyang i-sacrifice na tanggalin. Na alam mo naman na yun yung pinaka-culprit sa lahat ng mga sakit mo. Hindi lang kanin, pasta, yung mga tinapay. May mga time na yung mga kasamahan ko doon sa workplace ko, araw-araw, nakikita ko sila, uy, breakfast time, nakikita ko sila, o hindi, merienda time, nakikita ko sila, ako, wala pa rin akong kinain. Pero, napaglabanan ko yun lahat, sir. Wow. At saka, hindi naman ako mahilig sa gano'n sa soft drinks. Napapainom lang ako pag nandito yung misis ko. O minsan, nayayaya ako na magkape sa labas. Pero, mas pinili ko pa rin no sugar. All in all talaga, nakadepende sa sarili natin kung paano natin i-process yung proper way of doing low carb. Self-motivation at saka self-discipline. Pinaka-importante yan sa lahat. Kasi kapag sinabi mong nadapa ka, meaning nagkulang ka sa disiplina. Yun lang yun eh. Hindi mo alam ang impact pagka nag-cheat ka. Yung iba kasi lungkot na lungkot pag nag-cheat. Pero sino may gawa? Ikaw din. Ikaw din naman may gawa. Oo. Ganun lang naman po. Okay. Maaari ba kitang hingan ng ang may papayo mo sa mga baguhan natin na nagpa-practice at sa followers natin na gustong sumubok ng lifestyle change? Okay. Sa mga gustong sumubok, sa mga newbie, tsaka sa mga ongoing na, pakiusap lang, aralin nyo munang mabuti. Busugin nyo yung sarili nyo sa knowledge bago nyo simulan. Kasi, lalo na yung kung anong mararamdaman mo sa hinaharap kapag ginagawa mo na yung pag-low carb. Sinisisi kasi nila sa low carb yung kung halimbawa nagkamali sila, masama yung impact, na hospital sila, na-dehydrate sila, lumala yung sakit nila. Hindi kasi nila properly inaaral. So, una-una mong ihanda dyan is yung mindset mo. Yung mga struggles mo na parating pa lang habang nagtra-transition yung katawan mo from high carbs to low carb diet. Mararamdaman mo yan. Lahat ng mga successful na low carber na nalampasan yung stage na yan, yung mga discomforts. Masasabi kong nakahanda sila. Kung sakaling anong discomforts man yung nandyan, meron kang sagot. Meron kang aid. Kasi kung wala kang ganon, kung kanino ka magtanong, pag sasabay-sabayin mo yung mga sagot nila, ay magkakabulilyaso lang. Ulitin ko, hindi naman tayo pare-pareho ng katawan, hindi rin tayo pare-pareho ng sakit. Merong iba, hindi kagaya ko, high blood ako. Yung iba, diabetic. Yung iba, mataas yung uric acid, may gout.
arthritis, iba-iba tayong nakaramdaman. Pero, masasagot yan ng low carb kung gagawin mo lang ng tama. Mhm. Ganun Okay. lang po. Maraming salamat sa iyong kwentong low carb, Junie. No? At Salamat din po. patay sa ating kwentuhan ay muli, congratulations sa iyong tagumpay sa kwentong low carb na ito. At almost 3 years ka na, more than 2 years ka na, no? Nag-start ka ng More than 2 years, to be exact, sir, 2 years and 6 months. Okay, 2.5 years na, no? Yes, So po. malaking tagumpay na yan at ako ay natutuwa sa iyong parang assessment sa iyong journey na yan. Na yung unang taon ay process yan ng adjustment. Transition. Yes. Ang transition and adjustment. Yung ikalawang taon ay recovery at onwards ay pag-sustain at maintaining na lamang ng iyong lifestyle na ganitong napili. No? So, nakakatuwa yung ganyang evaluation at assessment mo sa iyong journey at ako ay sang-ayon sa ganyang analysis mo sa iyong takbo. No? At nakakatuwa dahil ang iyong physique mula doon sa ating poster na inilabas sa ating timeline na bundat ang katawan, ang tiyan, hanggang sa maskulado, no, na tunay nga para kang galing lagi sa gym, no, na yun pala ay yung ganong klase ng toning, muscle toning ng katawan ay kayang gawin kahit sa bahay, hindi kailangan nasa Yes po, tsaka hindi po, ito po isa pang tips ko sa kanila, no, kung gusto niyo naman lang mag-muscle toning, hindi niyo naman kailangan pagurin yung sarili niyo, baligtad po yung kalalabasan. Lalo na yung doon sa mga hindi low carber, baligtad po ang kalalabasan. Kasi habang pinapagod mo yung sarili mo, the more na babawian ka niyan, dadami yung food intake mo. Tataba ka lalo. Mahihirapan kang mag-adjust. Pero kung gagawin mo in low carb way, mag-muscle toning ka habang nakapasting, ma-absorb ng katawan mo yung kinakain mo every time na magbe-break ka ng fasting mo. Nutrient-dense food yung mga kinakain mo, manonotice mo, ma-absorb ng katawan mo yan. Hindi matatapon yan. So, pangunahin dyan yung karne at ng mga fat, animal fat, healthy fats kung tawagin. Yes, animal fat. Na pagkain. Yes. At yun yung... Hindi nawawala sa akin yung eggs. Yung eggs. Hindi nawawala sa meals ko yung eggs. Oo. So, ilang egg ang average mo daily? Ako, siguro mga 8. Kasi 4 sa tanghali, minsan 3, 4 sa gabi. Or minsan naman, dahil gusto ko ring mabigyan ng pansin yung balat ko, mahirap na nga tayo makarecover ng balat sa edad natin na to. Mas nagko-concentrate ako ngayon sa beef tendons, beef makeup, mga pork ears, collagen, mga chicken feet. Nakikita ko, sir, ano naman siya. Kasi dati talagang laylay ako eh. Ano naman siya, unti-unti siyang bumabalik. Pero dahan-dahan lang yung progress. Tama yan. Yung bilang na 8 piraso ng egg daily is sufficient enough para roon sa protein requirement, lalo na doon sa muscle building, ano? At ikaw ay nag-exercise. Yes po, binibase ko po yan sa timbang. Sa timbang ko. 1.2 up to 1.7 times mo sa current na weight mo. Yun yung requirement mo. Binabantayan ko po yan kasi siyempre target ko mag-gain ng muscle. Pero hindi sa pahirapang talagang makikita mo sa gym, nakasimangot ka pa habang nagbubuhat ng napakabigat. Pero napakahirap mong mag-gain kasi babawian ka niyan pagka tapos mo mag-gym, gutom na gutom ka, hala sige, hindi mo alam kung ilang calories yung kinain mo. Parang sa akin, parang hindi maganda. Tama, no? So, muli, Junie,
Maraming salamat sa iyong kwentong low carb na naibahagi ngayon dito sa ating mga followers at miyembro ng Life Without Rice movement. Ano? At ganun din, ipagpatuloy natin ang ganitong sabihin nating maituturing ko na isang collaboration at nakikita ko na ikaw ay masipag mag-aral, masipag mag-research. Yes po. Ay magpo-propose ako ng mag-exchange, magkaroon tayo ng exchange notes kung baga, mga research mo sa ilang mga Ay, willing po ako. Happy to help po. Oo. Ayun, at pagtulungan natin yan at i-develop natin tapos i-publish natin jointly. Pwedeng under your byline o kaya jointly. No? So, nakakatuwa yung mga ganyang low carber na independently nag-aaral. Yun yung tinatawag nating empowerment talaga. Ini-empower natin ang ating sarili para lubusan na lumaya tayo at hindi nakadepende externally. So muli maraming salamat Junifer Plaza ng Maraming salamat din po. 46 years old pero mukhang 36 years old. Ayun, Maraming salamat. medyo acceptable. Padayon, Juni. Okay. Bye-bye. Okay. All right. Yan po si Junifer Plaza ng Orion, Bataan. At very exciting ang kanyang kwentong low carb. No? Ito yung tinatawag na ang pagbabago. Ito ay isang patunay uli, no? Na ang pagbabago ay nasa ating mga kamay. No? Kung si Junifer ay nagawan talikuran ang tinatawag na hypertension, pagkapagod, at madaling hingalin, madaling manghina sa pamamagitan ng low carb, kombinasyon ng intermittent fasting, kaya mo rin ito. Hindi mo kailangan manatili sa sakit at pangamba. May paraan para maging mas malakas tayo, mas malusog, at mas malaya sa maintenance medicine. Mga taga-subaybay natin, baka sa susunod ay ikaw na ang magbibigay ng success story dito sa ating kwentong low carb.